Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ng demonyo ni Beelzebul ang prinsipe. Ito ang nagbigay sa kanya na kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo, kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-labang na nasasakupan ng isang kaharian? Hindi mananatili ang kahariang iyon at kapag naglaban-laban ng magkakasambahay, hindi mananatiling sambahayan iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik sa Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito. Maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos, ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Maaari siguro magkakaiba tayo sa maraming bagay. Magkakaiba tayo ng mga patron. Magkakaiba tayo ng pamamaraan ng pagdarasal. May tahimik magdasal, mayroong very expressive magdasal. Meron tayong mga paboritong simbahan, magkakaiba man tayo ng simbahan na malapit sa ating alaala. Magkakaiba man tayo sa maraming paraan, pero sa isang bagay dapat magkapare-pareho tayo. Ibig sabihin, dapat lahat tayo mayroon. Ano po iyon? Ito po yung kakayahang humingi ng tawad at magbago. Kakayahang humingi ng tawad o magpakababa at magbago. May sinabi ang Panginoon sa Ebanghelyo, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait sa Diyos, ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ano nga ba ibig sabihin ng lumait sa Espiritu Santo? Isa po sa papel na ginagampanan ng Espiritu Santo sa atin ay yung tayo
ay ilapit sa Diyos, na tayo ay magbago. Kaya po espiritu Ibig sabihin, kumikilos, buhay, kaya nagbabago. Kayang isa po sa pagkahulugan nito ay ang paanyaya ng Panginoon na nawa lahat tayo ay magawa natin na magbukas para sa ating pagbabago. Malinaw naman po siguro sa atin at palagay ko naman po, wala naman sigurong hindi sasang-ayon sa akin kapag sinabi ko na lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo nagkakamali. Tama po ba? Lahat tayo nakakalimot. Tama po ba yon? Lahat tayo minsan nagkukulang, kinakapos sa ating ginagawa, kinakapos tayo sa ating mga pangako, hindi natin natutupad. No? Lahat tayo kinakapos ng lakas para gawin yung ating pananagutan. Lahat tayo nakakalimot, nakagagawa ng masama, nakapagsasalita ng hindi maganda. Lahat tayo ganoon. Aminado po tayo diyan. At ang Diyos, tanggap tayo sa ganitong estado ng ating buhay. Tanggap ng Diyos na tayo nagkakamali, nagkukulang, nakalilimot. Tanggap ng Diyos yan. Pero, ang inaasahan lang naman ng Diyos sa atin ay yung ating kakayahang o ang tayo'y magawa nating magbago. Yun lang naman ang hinihingi ng Panginoon. Parang magulang. Alam ng magulang natin, nung tayo pinapalaki, alam ng magulang na makulit tayo. No? Alam ng magulang natin, hindi pa natin nauunawaan ng lubos habang lumalaki tayo. Di po ba? Pero ang nais lang naman ng mga magulang natin, matuto tayo sa buhay. Matuto tayo sa pagkakamali natin. Lumago tayo sa ating pagiging immature. Mag-grow tayo, lumago tayo, mag-mature tayo. Yun lang naman ang inaasahan ng magulang. Tanggap na tanggap tayo buong buo ng ating mga magulang. Maging sino man tayo bilang mga anak. Pero, ang hiling lang nila, ang pangarap lang nila, matuto tayo sa aliksyon ng buhay. Matuto tayo sa pagkakamali natin. Magawa nating ituwid ang baluktot nating pag-iisip. Magawa nating itama ang mga mali nating gawi o pamamaraan. Yun po ang trato ng Diyos sa atin. Na ang paanyaya at kilos ng Espiritu Santo sa buhay natin ay yung magawa nating magpakumbaba para makapagbago. Ang taong hindi kayang magpakumbaba, kailanman, putulin mo man ang kamay at paa niyan, hindi yan magbabago. Dahil nandoon yung taas ng kanyang kalooban, naakala niya, hindi niya kailangang magbago, magsisi o magbalik loob. Yan. Ang paanyaya ng Espiritu Santo sa atin ay ang tayo ay magpakumbaba, magbago. Yun lang naman po iyon. Hindi naman hinahangat ng Panginoon dramatic, instant change, instant conversion. Hindi naman ganoon ng Panginoon. Kaya niyang maghintay. Hanggat tayo, kahit in small steps, na pagtatagumpayan natin yung ating mga pagkakamali o ating mga kahinaan.
alam naman ng Diyos yung struggle to be good. Alam ng Panginoon, ang dami nating kalaban na puwersa. Puwersa ng masama, puwersa ng mundong ito. Alam ng Diyos na marami tayong hinaharap na kalaban at puwersa. Pero ang Diyos naman, sobra pa sa sapat ang ibinibigay niyang grasya o biyaya sa atin. Kaya, ang hinahanap lang naman ng Diyos, yung hindi natin pagtigil sa proseso ng pagbabago. Ang hinahanap lamang na ng Diyos sa atin, kahit paunti-unti. Halimbawa, sa isang araw, nakakasampung mura ka. No? 10 beses, mababa pa yon. 10 times kang nagmumura. No? Yung bang bukas oh Lord, 9 na lang. 9 na lang yung mura ko. Ayan. Oh Lord, next week, 7 na lang. Small steps. Small steps. Maliliit na pagbabago. Yan naman din kasama natin ang Espiritu Santo na nag-uudyok sa atin para magawa iyon. Sa tingin po natin, ano yung itinuturo ng Panginoon sa atin na nais niyang bigyan natin ng pansin? Ano ba yung mga pagbabago na unti-unti na rin nating pinagsusumikapang mapagtagumpayan? Ano ba yung mga kasalanan o pagkakamali o kahinaan na unti-unti na nating pinagtatagumpayan? O ano pa ba? O baka meron pa na mga ugali na hanggang ngayon ayaw mo pa ring harapin, ayaw mo pa ring baguhin. Hilingin natin sa Diyos sa misang ito ang biyaya na magkaroon tayo ng lakas ng loob at tiwala sa Kanya, na iwan ang mga bagay na mali at masama, at unti-unti, isa-isang hakbang na tayo ay lumapit at tumahak sa landas ng pagbabago patungo sa Kanyang plano na lubos nating ikasisiya ang pagbabago ng ating buhay na mapalapit sa Kanya. Amen.